Hindi po ba kasalanan sa Diyos ang hindi magbigay ng 10% na ikapo sa simbahan kung ang sinasahod lang naman ng asawa mo ay sapat lang para sa pamilya mo? Yun lang po. Magandang gabi po. Alam mo kapatid, yung ikapo, yung 10%, hindi naman utos yun sa ating panahon. Naloloko lang tayo ng mga pastor ng ikapo. Kasi gusto nila sure money eh. Sure money kasi yung ikapo. Kasi halimbawa ang kita ng asawa mo ay 10,000, 1,000 yun sa pastor doon. Pag halimbawa, kumita ang asawa mo ng 20,000, 2,000 sa pastor. Kung sa asawa mo, no? Halimbawa, binigay sa'yo ngayon yung natirang 18,000, natira, binigay sa'yo ng mister mo. Ikaw naman, ang gagawin ng pastor, iikapuan ka uli. Kaya hihingan ka na naman uli ng 1,800 kasi ikaw naman yon. Iba naman yun sa asawa mo, sabi nila. Kaya kung mag-ikapu sila, iba yung ikapu ng lalaki, iba yung ikapu ng babae pag tinanggap na ng babae yung sweldo. Yan ang kanilang turo. Hindi utos yan ngayon sa ating panahon, kapatid. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10% bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang mayroong katungkulan na saserdote na mga anak ni Levi, yun ang mga may utos ng Diyos na kumuha ng ikapo. Yung saserdotes, Levitas, sila ang inutusan ng Diyos kumuha ng ikapo sa Israel. Kasi meron 12 tribo yan. Yung tribo ni Levi, yung angka ni Levi, ang inutusan kumuha ng ikapo kasi walang mana yun eh. Yung 11 tribo, yung kay Zabulon, Isakar, Jose, yung iba-ibang tribo, meron silang bahagi doon sa promised land, doon sa Kanaan. Pinagparti-parti yung lupa. Ang hindi lang binigyan ng parte yung mga anak ni Levi na mga saserdote kasi mangangasiwa sila doon sa templo. Di sila pwedeng maghanap buhay. Kaya ang pinaka-share nila, yung kikitain ng ibang mga tribo, yung 10% nun bibigay sa mga anak ni Levi. Pero alam mo kapatid na Gloria, nung dumating na ang Panginoong Jesus, binago na yung pagkasaserdote. Kaya kailangan baguhin pati kautusan. Hebreo 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon, nang palitan yung pagkasaserdote mula sa mga saserdotes Levitas, ang inihalal ng Diyos na saserdote ay si Kristo. Tayo nasa panahong Kristiyano, nasa ilalim tayo ng pagkasaserdote ni Kristo. Kung pinalitan yung pagkasaserdote, pinalitan pati yung kautusan. May kautusan sa mga saserdote Levita, merong kautusan sa mga saserdote sa ilalim ni Kristo. Magkaiba yon. Kaya pinalitan ang pagkasaserdote, pinalitan pati kautusan. Ngayon, sa panahon ng Kristo bilang saserdote, ang susundin natin ngayon yung kautusan ni Kristo. Hindi na yung kautusan sa panahon ni Moises. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, hindi na pwede yung kautusan ni Moises ngayon sa panahon ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, aariin tayong ganap. Hindi pwede tayong maging karapat-dapat sa kautusan ni Moises. Ang kailangan kay Kristo tayo ngayon magpailalim. Ngayon, ano ngayon ang batas ni Kristo na susundin natin? Basahin natin muna yung unang Korinto 14:37. Kung iniisip niyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko.
na pawang utos ng Panginoon. Yon, ang sinusulat ng mga apostol, yun ang mga utos ng Panginoon, kapatid, ano? Kaya, ang usulat ng mga apostol, doon tayo ngayon gagawa, doon sa ano ba yung inutos ng Panginoon na isinulat ng mga apostol. Pinalitan yung pagkasaserdote, kailangan palitan ng kautusan, ano naging kapalit ng ikapo? Basahin natin ang 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O tamo, hindi na yan ikapo, kapatid. Kasi sabi ng salita ni Kristo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa parang pinipilit ka, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ibibigay mo sa iglesia, yung ipinasya ng puso mo. Hindi ikapo yun. Ang magpapasya nga ang puso mo eh. Kaya yung mga unang Kristiyano, nagbigay sila sa kanilang kusang loob, nagbibigay sila. Basahin natin ang 8:3 ng 2 Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kita mo, ang pag-aabuloy nila, sariling kalooban galing sa puso. Sabi ni Pablo, ayon sa kanilang kaya, nagpapatuto ako, higit pa kung minsan sa kanilang kaya, nagsisiabuloy sila sa sariling kalooban. Sa Bibliang Ingles, voluntarily. Ano? They voluntarily with their own free will. Hindi ikapo yun. Basahin natin yung Revised Standard Version, kapatid na Daniel. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond